Magandang hapon po mga kadikap. Narito po tayo ngayon sa episode 8 ng Let's Dikap, Defend the Catholic Faith. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong araw, the Sacrament of Confession. Ito pong biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang makapagpapanatili sa atin, sa Kanya, ng Kanyang kagandahang loob. At sa tulong pa rin po ni Father Abe, matutunghayan natin dito kung paano natin palalalimin, saan nagmula, at ano yung biyayang matatanggap natin sa Sacrament of Confession. Ngunit bago po tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin upang mas maging dapat tayong tumanggap ng biyayang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, naway makintal sa aming kalooban ng presensya ng Espiritu Santo sa pagbabahagi na nito ng sakramento ng pagpapatawad. Naway maging inspirasyon namin ito na magbalik loob sa iyo at magkaroon ng lakas ng kaloobang humingi ng tawad through confession, through sacrament of confession, nang tuluyang kami makatanggap ng iyong biyaya. At sa paghingi namin ng tawad, mas maging bukas kaming magpatawad sa aming kapwa, mananampalataya, at maka-encourage at maka-inspire kaming mas lumalim ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo po nawa si Father Abe sa kanyang paggabay sa amin upang mas malalim naming mahalin ang biyayang itong pinagkaloob mo. At naway sa tulong ng programang ito ay makapagbahagi kami ng inspirasyon sa mga manonood at inspirasyon din sa kanilang maibahagi ang biyaya ng sakramento ng paghingi ng tawad at pagbabalik loob. Hinihiling namin ito sa tulong ng panalangin ni Inang Maria, ating Ina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po magandang hapon mga kadikaf, mga ka-Diocese of Novaliches na nakikipanayam sa amin sa hapong ito. At mapapansin niyo, napakaganda po ng ating background. Para na talaga tayo nasa coffee shop. Mas magandang pag-uusap dahil ito po ay importanting topic para sa ating pananampalataya. The Sacrament of Confession. At napakagandang balikan yung mga kadalasang ibinabato sa ating mga Katoliko na ibang relihiyon. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng confession? At inutos nga ba ito ng Diyos? Explicit bang ipinahayag ito ng Diyos sa Bible? Kasi pwede naman daw tayong dumiretso sa Diyos para manghingi ng tawad. Bakit kailangan pa natin lumapit sa mga pari para humingi ng tawad? Tao lang din naman daw sila. Makasalanan kagaya natin. Bakit kailangan pa nating dumulog ng kanilang tulong pagdating sa pagkukumpisal? Mga kadikap, sa tulong po ni Father Abe, sasagutin niya po iyan. At ngayon po ay welcome natin si Father Abe para tuluyang ipaliwanag sa atin ang sakramento ng confession. Magandang hapon po, Brother Aldred. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ito po si Father Abe, una makakasama ninyo together with Brother Aldred, para po magturo sa inyo ng ating pananampalataya. At kagaya nga po ng sinabi ni Brother Aldred, ang topic po natin ngayon sa programang ito ay ang sakramento ng kumpisal o ang Sacrament of Reconciliation with God. Kaya alam po naman natin kung gaano ka-importante ang sakramento ng kumpisal sa ating buhay Katoliko. So kaya napakahalaga na dapat nating maunawaan ito. At gayon din yung biblical foundation nito na ito ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay tinaguyod, pinagtibay ng mga apostol at binana ng ating simbahan sa Panginoong Jesucristo mismo at sa kanyang mga alagad. Kaya dahil po dito, ang sakramento ng kumpisal tulad ng iba pang sakramento ng ating simbahan ay talagang itinatag at nagmula mismo sa ating Panginoong Jesucristo. It has a Christological origin and it is very biblical and apostolic in origin. Ayan po. Ayan, napasimula ni Father Abe na ito ay tinatag ni Kristo na ipinahayag sa kanyang mga apostol, itinalaga para matanggap natin yung biyaya. Bago tayo tuluyang magpatuloy, pinapaalalahanan po namin kayo at niniimbitahan na i-comment nyo po yung inyong reflection about this topic. Kung meron kayong gustong sabihin or itanong, maganda po ma-type nyo ito sa comment section.
all caps para madali po nating makita at para magtuloy-tuloy yung ating panayam at maisagot agad ni Father Abe yung ating mga agam-agam. Ngayon, Father Abe, saan po ito sa Bible makikita na ang pagpapatawad ay dapat talaga gawin ng mga pari? Kailangan dumulog tayo sa isang pari para humingi ng tawad. Unang-una, Brother Aldrin, para yan ay ating maunawaan. No, kasi nabanggit mo kanina, yung sinasabi na dapat dumiretso na lang sa Panginoong Diyos, wag nang dadaan pa sa pare dahil tao lang naman yung mga pare. Yes. No, okay, talaga namang tao ang mga pare. Wala naman nagsasabi na Diyos ang mga pare. Okay? At yung naman ding nagkakasala, tao din lang. Okay, hindi rin naman sila din Diyos. Yeah. Kaya dahil siya, they have to deal with a fellow human being. Yes. No, for a human process of healing and reconciliation with God. Yeah. Kaya ang tanong, brother, nakatin sa mga nagsasabi na dapat dumirekta na lang sa Diyos, saan mababasa sa Biblia na kapag nagkasala ka, dapat didirekta ka lang sa Diyos? Di ba? Yeah. Sila yung dapat tanungin natin yan. Ito pong mga nanonood nating mga kapatid na iba ang religion. No, we love you, we respect you. Pero ito po yung aming tanong sa inyo. Bigyan niyo po kami ng talata ng Biblia na nagsasabi na kapag nagkasala ka, dumirekta ka lang sa Diyos. Kasi po, may mababasa tayo sa banal na kasulatan. Take note, brother, hindi pa ito New Testament. Old Testament pa ito. Ayun. Oo. Na sinasabi mismo ng ating Panginoong Diyos na kapag ang isang tao ay nagkasala, dapat pupunta siya sa pare. At pare ang tutubos sa kanyang mga kasalanan. Yes. Okay, basahin po natin itong Leviticus chapter 4, verse 20 to 21. Ganito po ang ating mababasa. Gagawin niya sa toro kung paano ang ginawa niya sa torong handong pangkasalanan. So may handong pangkasalanan. Yes po. Gayon din ang gagawin niya rito. Ang pare ay gagawa ng pagtubos para sa kanila. At sila'y patatawarin. Okay, Tam? Okay. Yung pare, yung magtutubos, mag-o-offer ng sin offering. At tutubusin sila ng pare. At dahil dun sa Atonement Act, diba? Yan yung English, Leviticus 4:20 to 21. The priest shall make an atonement for them, and they shall be forgiven. And he shall carry the bull. Hindi po yan Chicago bull, toro yan. Yung hayop na toro, na baka, lalaking baka, outside the camp and burn it up as he burned the first bull. It is the sin offering for the assembly. So, tutuloy ko po yung chapter 21 in Tagalog. Ilalabas niya ang toro sa kampo at susunugin ito gaya ng pagkakasunog sa unang toro. Ito ay handog pangkasalanan para sa kapulungan. Hindi lang sa isang tao, para sa buong assembly. At dahil doon, sa Atonement Act of the Priest, patatawarin yung kasalanan ng buong bayan, ng buong assembly. O kaya dyan po natin makikita, mga kapatid, sa lumang tipan, napakalinaw na sa bayan ng Diyos, na kapag sila'y nagkasala, pupunta sila sa pare, magdadala sila ng toro, at yung pare, yung mag-o-offer ng sin offering, at dahil doon, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Ang pare ang gagawa ng pagtubos sa kanila. At sila'y patatawarin. Napakalinaw po, mga kapatid. Okay. Dito po sa verse 26, doon sabi, at ito ay susunugin niya sa dambana kasama ng lahat nitong taba, gaya ng taba ng handog na pangkapayapaan. Gayon ang gagawin ng pari, ang pagtubos para sa kanyang kasalanan, at siya ay patatawarin. Doon po sa Leviticus chapter 4, verse 20, Brother Aldrin, ay yung kasalanan ng buong bayan, yung assembly, ng buong kapulungan. Dito sa verse 26, yung kasalanan ng isang tao, siya ay patatawarin. Kung yung tao yan, si Brother Kevin, patatawarin siya mag-isa. Diba? O pag tayong lahat, patatawarin yung buong bayan, yung buong regalado. So may communal atonement, may
individual May atonement. individual Opo. atonement. At in both case, kalooban yan, utos yan ni Yahweh. Okay, Ang opo. gagawa ng pagtubos ng kasalanan ay pari at patatawarin sila. Pag sinabi nila, ay ayaw namin magdala ng toro sa pari, ayaw namin magpunta sa pari, bakit pa pupunta sa pari? Hindi kayo patatawarin. Di ba? Abay, at tikas ng ulo ninyo Sinabi na nga na magpunta kayo sa pari at yung pari ang magtutubos ng kasalanan. O di ba? Hindi na ba sinabi ng Panginoon, alam ninyo, walang kwenta yung mga pari. Huwag na kayo magpunta sa mga pari. Dahil yung pari, walang tao lang yan. Wala yang kapangyarihan magtubos ng kasalanan. Kaya dahil na tumingal lang kayo sa langit, sabi, Lord, I'm sorry, hello. At okay na yan. Hindi ganun ang sinabi ni Yahweh, may kami minamahal na kapatid. Biblia po ang sinusundan natin dito. Okay. Hindi po haka-haka, hindi kuro-kuro, hindi po kwentong kutsero. Kasi yung sinabi na tumingala ka lang sa langit, dumirekta ka na lang sa Diyos, kwentong kutsero yan Di ba? Hindi ganyan ang inutos talaga ng Diyos. Kanta ka na lang ng Lord, patawad. Pwede tayong dumirekta kay Lord kasi lahat naman ng tao pwedeng magdasal kay Lord. Pero may sinabi si Lord na dapat mong gawin at dapat mong gawin yun. Pag hindi mo ginawa yun, tapos ka. Di ba? Matindi pa naman sila sa mga sinasabi na ito yung inutos. Dapat Correct. Sundin ang inutos. Yan ang inutos. Isa sa Yan ang mga nasusulat. inutos. Opo. Yeah. Para ba yung sinabi ni Yahweh doon sa Passover? O kumuha ka ng dugo ng kordero, iwisik mo ang dugo ng kordero doon sa pintuan na inyong mga bahay, ng mga bintana, mga lintels, ganyan. Ay, Lord, iligtas mo po kami, we love you, Lord, we believe in you. Hindi ka naglagay ng dugo ng kordero doon. Kahit na nagsabi kang sumasampalataya ka kay Lord, by faith alone, makakandamatay kayo ron. Kaya hindi ka sumunod sa instruction. Dahil hindi ka sumunod sa instruction. Hindi lang mahalaga kay Lord yung faith, mahalaga rin merong obedience to the will of God. Opo, yan. Napakaganda kasi ito talaga, yung naging simula ng ating kasalanan ay disobedience, ililigtas din tayo ng obedience. At itong commandment na ito na dapat nating sundin ay mag-confess sa pari. Na inutos talaga mismo ng Diyos, ni Yahweh, ating Panginoon. At napakahalaga po talaga ng role ng mga kaparian pagdating sa sacrament of confession. Sa Old Testament pa lang. Sa Old Testament pa lang, kaya natuto ka na naman uli, Brother Aldrin, Talaga, ikaw ang galing-galing mo na sa Biblia, Talaga, bilib na kami sa iyo, Talagang, at hindi lang yan. Yung sinasabi, magdala ng toro. Ngayon, hindi tayo pinagdadala ng toro. Ano yung concept doon? Na magdala ka ng toro, idalahin mo sa pari. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkasala, may kabayaran yun. Penance. May penance yun. May compensation to be done. Na dapat gawin. Basahin po natin itong Leviticus chapter 5, verse 6 to 8. Ganito po yung ating mababasa. Okay, so ito po naman yung tungkol doon sa tinatawag nating compensation, yung dapat isagawa ng isang tao para patunayan sa Diyos na siya ay tunay at dalisay na nagkakasala. Dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog para sa budhing may sala. O kapag yung sala mo, yung budhi mo may sala, ito yung iyahandog mo sa Panginoon. Okay. Sa kasalanang nagawa niya, mayroong kaakibat na dapat gawin ang penitent para sa ganun mapatawad siya. Okay. Isang babaeng hayop mula sa kawan, isang kordero, isang kambing bilang handog na pangmakasalanan, at ang pari ay gagawa ng pagtubos. Yung pari pa rin. Sinabi, magpunta ka lang doon sa pastor, magpunta ka lang doon sa ministro, hindi po pari. Talagang literal na pari. Okay. So, palit po hindi niya kaya ang halaga ng isang kordero, siya na nagkasala ay magdadala sa Panginoon ng bilang handog para sa kasalanang ginawa niya. Dalawang bato-bato o dalawang batang kalapati. Madali na lang yun. Hindi na toro, hindi na tupa, na mahal. Okay.
Ang isa'y bilang handog pangkasalanan at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Verse 8, kanyang dadalhin ang mga ito sa pari na siyang maghahandog nito. Ang una ay para sa handog pangkasalanan. Ayan. So dito po natin makikita, kaya yung ating pari, hindi lang nagpapatawad ng kasalanan. Nagbibigay din siya ng penance na dapat niyang dalahin o dapat niyang gawin para sa katubusan ng kanyang kasalanan. Kasi hindi lang naman mahalaga doon yung mapatawad yung kasalanan. Dapat din mapagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Hindi lang yung sin itself, but the penalty of sins. Ayan. So kaya dyan mo makikita, brother, lumang tipan pa lang po ito, ha? Diba? Kaya yung sinasabi nilang, bakit pa kinakailangan pa magpunta sa pari? Diba? May sinabi bang ganyan si Kristo? Hindi na kinakailangan sabihin ni Kristo dahil sa lumang tipan pa lang, sinabi na ni Yahweh na magpunta sa pari. Gayon, kung ang sinasabi ninyo, huwag magpunta sa pari, sa demonyo kayo. Diba? Masama po yan. Bakit mo aawayin si Yahweh? Diba? Ang sabi ni Yahweh, pagpunta ka sa pari, dalahin mo ito. Kaya tayong mga Katoliko, nagpupunta sa pari dahil pag tayo may budhig, may sala, at nagkasala, at gusto nating patawarin tayo ng Panginoon. Alam natin kung saan tayo pupunta. Diba? Hindi titingala ka lang. No, magsusuri ka lang. Paano kung sabihin ng rapist, ay, wag niyo ako ikulong, ha? Wag niyo ako arestuhin. Kasi pinatawad na ako ni Lord. Ay talaga, kailan ka pinatawad ni Lord? Sinabi sa akin ni Lord na pinatawad niya na ako. Ay, buisit ka. Kahit na tiniklaim mo na pinatawad ka na ni Lord, hindi ka namin paniniwalaan, wala kang authority. Di ba? Dapat ka pa rin ikulong, dapat ka pa rin idemanda. Di ba? Yung simbahan ba natin, siyempre, pag rapist, talagang dapat hulihin niya at ikulong niya. Pero may authority pa rin na magsasabing pinapatawad ka na sa inyong mga kasalanan. Di ba? After the so many years ng kanyang imprisonment, di ba? Merong forgiveness of sin, may authority in the name of God. Kasi tao tayo di ba? Hindi mo naman makakausap ang Diyos ng face-to-face. Di ba? Kaya dahil si Kristo lang ang makakapasok doon sa trono ng awa ng Diyos. Kaya napakahalaga niyan. At saka yan din ang dahilan kung bakit doon pa lang sa aklat ng Exodus, no? Sinasabi na ng Diyos kay Moises na yung seat of mercy of God, yung luklukan ng awa ng Diyos, accessible lang yan kay Moises, kay Aaron at sa mga pari. Okay. No? Baka ganon. So, hindi lang talaga ito basta pari, sinabing pari ka. Meron ding apostolic succession na pinagkaloob sa mga pari natin ngayon. No? Natakil natin yan itong mga nagdaang episodes natin. So, balikan po natin yun, yung kapangyarihan or biyaya ng pari na makapagpatawad ng mga kasalanan. So, napakahalaga po na binibigyan nating diin dito na yung pari na hindi siya isang tao lamang na pari, kundi taong pinagkalooban ng authority. Correct. So, napakahalaga po niyan. Kaya tayo mga Katoliko, napakahalaga sa atin na lumalapit tayo sa mga pare para humingi ng tawad sa Diyos. Kanina pa natin naririnig yung atonement. Ito po yung bayad utang sa kasalanan. Napakahalaga po niyan. Kasi yung penance, ito po, o kaya yung pag-aalay na sinabi ni Father, ito po yung sinasabi natin na kailangan natin magbayad ng utang sa ating mga kasalanan through our penance sa panahon natin ngayon. At nung Old Testament sa pag-aalay. Pero Father, kagaya po dito sa nabanggit nyo sa Old Testament, tayo sa panahon natin ngayon, ini-specify natin yung mga mortal sins, kino-confess natin. Dito din po ba sa panahon nila na yung pag-aalay ng mga blood sacrifice tulad ng bull or yung sheep, ini-specify din po ba ng repentant sinner yung kanyang mga kasalanan as he asked the priest for atonement? Yes. Actually, very clear ang Biblia. Okay? Halimbawa po, dito sa Leviticus chapter 6 verse 2. Kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pandaraya, deception, cheating, okay, sa kanyang kapwa, sa isang habilin o sa isang sangla,
o sa pagnanakaw, o sa pagngingikil sa kapwa. Verse 3, o nakatagpo ng nawawalang bagay at sinungaling tungkol doon. Hindi ko naman nakita, pero nasa kanya na pala yung pitaka. At sumumpa ng kasinungalingan, forgery, tungkol sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao at nagkasala. Kapag siya nagkasala at naunawaan na niya ang kanyang kasalanan, isa sa uli niya ang ninakaw o ang nakuha sa pagingikil o ang inihabilin sa kanya. Kita mo, mayroong inihabilin sa kanya na ginagawa ng pari natin ngayon. Di ba? O ito yung gawin mo para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. O ang bagay na nawala na kanyang natagpuan o lahat ng bagay na kanyang sinumpaan ng kabulaanan. Isa sa uli niya itong buo at daragdagan pa niya na ikalimang bahagi niyon sa kanino mang nagmamay-ari sa araw ng kanyang handog para sa buding may sala. Verse 6, dadalhin niya sa pari ang kanyang handog para sa buding may sala sa Panginoon. Ang isang tupang lalaki na walang kapintasan na mula sa kawan, ayon sa iyong halagang itinakda para sa isang handog para sa buding may sala. Verse 7, ang pari ay gagawa ng pagtubos para sa kanya sa harapan ng Panginoon tungkol sa bagay na kanyang nagawa at napatunayang nagkasala, siya ay patatawarin. So very clear. Ito yung kasalanan mo, nagnakaw ka, nagsinungaling ka, sumaksi ka ng hindi totoo, itinago mo yung bagay na nawawala, no, kinamkam mo, baka ganyan. Di ba? Deception, no? Ang lahat ng yan, merong mga, may kaakibat na dapat gawin. Equivalent. May equivalent, restitution, na dapat gawin ang isang penitent. Pero ang lahat ng yan, pupunta ka sa pari. Pupunta ka sa pari. At yun ang magtutubos ng iyong kasalanan. Kaya tayo, kahit na nag-sorry na tayo sa taong nagawa natin ng kamalian, nagkukumpisal pa rin tayo. Kasi hindi na naman tayo nagkasala sa taong iyon. Nagkasala tayo sa Diyos at sa simbahan at sa bayan. We need to be reconciled with God. Kaya nga, sacrament of reconciliation. Father, napakahalaga na binigyang diin nyo sa amin ngayon yung pare bilang siya'y nag-offer sa atin para sa ating atonement. Meron tayong ino-offer or penance sa panahon natin ngayon na may equivalent base sa ating kasalanan. Meron din po bang nasasaad, Father, na talagang pare lang po ba? Or may iba pa bang ina-assign ang Diyos para patawarin ang ating mga kasalanan? Well, unang-una, bukod sa ating mga kaparian, yung mga propeta, ay meron ding power to forgive sins. So, very clear tayo dyan, panahon pa lang ni Haring David, itinuro na ang mga propeta ay pinagkalooban ng Panginoon ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya kasi Haring David mismo, nung siya ay nagkasala, ay hindi naman siya dumirekta sa Diyos. First, humingi muna siya ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng propeta Nathan o propeta Nathan. Basahin po natin itong 2 Samuel chapter 12 verse 13. So ganito po yung ating mababasa sa wikang Ingles. David said to Nathan, ito po yung story, di ba? Yung si Haring David, nangalunya, nakiapid siya sa asawa ni Urias, na general niya. Si Bathsheba, yung pangalan ng babae, nabuntis niya. Tapos, dahil yung asawa, sundalo, nandoon, ang ginawa ni Haring David, pinauwi. Ayaw pa rin sipingan ng asawa. Pinadala sa harapan ng laban para mamatay agad. Namatay na agad. Pinagalita siya ng propeta Nathan. Sinabi na mayroong isang tao na ang dami-daming kayamanan, ang daming mga tupa, ang daming mga baka, pero nang nagkaroon siya ng bisita, kinuha niya pa yung kaisa-isang tupa ng mahirap at yun pa yung pinatay para ipakain sa kanyang bisita. Sabi ni Haring David, dapat mamatay ang taong yan. Sabi ni propeta Nathan, sabi, ikaw yan. Ginawa kitang hari, ginawa kitang successful sa lahat ng gera. Marami kang asawa.
pero pinapatay mo pa si Urias para makuha yung kanyang asawa. Kaya sabi ni David, ito yung sagot niyan, yung 2 Samuel chapter 12:13. David said to Nathan, sinabi ni Haring David kay Propeta Nathan, I have sinned against the Lord. And then Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Okay, Tam? Hindi sinabi ni Propeta, alam mo, hindi ako Diyos, tao lang ako, kaya wala akong kinalaman dyan. Magpunta ka na lang kay Yahweh, direkta. At si Yahweh ang magsasabi sa'yo na pinatatawad kayo. Right there and then. Kasi Propeta Nathan ay umakto at pumilos at nagdesisyon tulad ng paring Katoliko. At sinabihan niya si Haring David, pinatatawad ka ng Panginoon, nililinis ngayon ng Panginoon ang iyong mga kasalanan. At ikaw ay hindi mababatay. Diba? So, dyan natin makikita, sa lumang tipan pa lang, ang tunay na propeta ng Diyos, may power to forgive sins in the name of God. At kagaya din po ng mga pari, yung propeta ay yung similarity ng prophet and the priest. Pareho silang anointed with oil. Interconnected kasi yan interconnected. At sa panahon po ngayon, wala naman ng propeta. Pari, meron pa. Hindi, yung pari natin, yun din ang propeta natin. Kasi prophet, king, and priest. Okay. Nakikibahagi tayo sa hindi king na political king, business king, hindi pogo king, hindi wedding king, kung hindi po shepherd. Shepherd. Haring naglilingkod. Namamahala, pero naglilingkod. Kaya tulad ni Kristo, Jesus is king and shepherd. Pero hindi siya naghari-harian. Kung hindi nag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga tupa. And Jesus is the greatest prophet. The greatest prophet and the greatest priest and the greatest shepherd. Na may apostolic succession sa mga ordained priests natin. So yun po, napakahalaga na sa Old Testament binigyang diin yung pare, prophets na anointed with oils na may kakayahan or may biyaya makapagpatawad, makapag-atone ng ating mga kasalanan. At nakatutuwa dahil binigyan din talaga dito si King David pa ng hingi ng tawad sa mga propeta. Tayo pa kaya ng mga simpleng mga mananampalataya, hindi tayo humihingi ng tawad sa mga pare na inassign ng Diyos para maging instrumento sa ating pagpapatawad ng kasalanan. So, Father, bakit nga ba ganun kahalaga na lamang para sa ating mga mananampalataya ang humingi ng tawad through confession? Napakahalaga nito, brother, sapagkat kinakailangan we are guided by proper authority established by God upang sa ganon, sure talaga tayo na tayo ay napatawad ng Diyos. Kasi kung halimbawa si Haring David, di ba, wala siyang propetang kinausap. Sabi niya, Lord, I'm sorry okay, humihingi na ako ng tawad sa iyo. Maaari niloloko lang niya ang kanyang sarili o niloloko lang natin ang ating sarili. Kasi lahat ng taong makasalanan, may tendency na masarapan sa kasalanan. Sabihin na, kahit na ako ay nangangalunya, kahit nakabit ako ni ganito, wala naman akong inaapakang tao. Kaya sa mata ng Diyos, naintindihan ni Lord yung aming ginagawa. Self-deception yun. Diba? Halos lahat ng mga nakikiapid, nangangalunya, lahat ng mga magnanakaw, diba? Pag kinausap mo yan, sabi, okay lang yan, naiintindihan niya ng Diyos. Diba? Self-deception yun. Paano mo masasabi talaga na pinatawad ka ng Diyos? Paano mo masasabi talaga na napagsisihan mo na yung kasalanan mo yan? No? Kinakailangan ng guidance of the authority given by God. Diba? Siyempre, noong araw, nandun yung mga patriarka, nandun yung mga high priest, sila Moses and Aaron, pagkatapos, sinandun sila Joshua, nandun yung mga propeta, hanggang sa dumating si San Juan Bautista at ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol. So, hindi maaari na self-deception. Kung kaya kayo, ako saved na kami. Self-deception yan. Niloloko ninyo ang inyong sarili kasi wala naman kayong authority para sabihin yan. Diba?
Oh. Ito, Father, meron magandang tanong related ito sa ating pinag-uusapan. Kay Buhay Laiko. Magandang hapon po. Pwede po ninyong ipaliwanag ang ginawa ni Saint Ignatius nang parang nangungumpisal siya dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa kasalukuyang panahon, pwede pong gawin ito kung sakaling walang pari? Of course. Siyempre, kung walang pari at mamamatay na tayo, mamamatay ka na, ano gagawin natin? Pagdadasal tayo, Lord, para mo na po, wala po ang pari, aming kura paroko, wala dito, nandito po ako sa bakbakan, sa gera. Lord, have mercy on me, have pity on me. I call on you, dear Lord. Lahat tayo, we can avail that. Lahat tayo, we can call on the Lord directly. Hindi inaalis ng simbahan ang karapatan natin bilang mga anak ng Diyos na tumawag sa Panginoon directly. Yeah. Okay? Pwede But at the same naman. time, kapag ikaw ay wala naman sa bigit ng kamatayan, at pagkatapos, pwede kang tumawag ng pari o dahil makakapunta ka sa parokya mo, huwag kang tamad. Di ba? Iba po yung tamad doon sa nasa extraordinary situation. Kaya sabi, bakit naman yung nakapako sa krus na magnanakaw? Di ba? Sinabihan siya ni Lord, gayon din, isasama kita sa paraiso. Bakit tayo ba ipapako sa krus na katabi ni Kristo? Di ba? Hindi. Yun ay extreme and unique situation. Hindi naman tayong lahat namamatay sa digmaan. Di ba? Hindi naman ngayon World War II. Wala naman tayo sa Ukraine na nagigera. O kaya sa Israel na nagliliparan ng mga missiles. Wala. Okay, so we are in a normal situation. Under the normal circumstances, we have to follow the normal regulation. Nagkasala ka, go to the priest. Pero pag ikaw ay naghihingalo, nag-iisa ka lang. Wala ka na, hindi ka na makapagsalita, hindi mo na matawag kahit asawa mo, anak mo, para tumawag ng pare, magdasal ka na sa Panginoon na direkta. Di ba, Father, meron ding situation na, limbawa, may isang paring available, meron din siyang general absolution, no? Tapos, kaya nga, sinabi ni Father, huwag kang tamad. Kung nakaligtas ka sa bingit ng kamatayan, pumunta ka pa rin sa pare para i-confess, para magkaroon ka talaga ng absolute confession. No? Okay. So, nakatutuwa dahil meron pa rin talaga tayong responsibility na lumapit sa Diyos at humingi na tayo in extreme cases. Pero talagang susundin pa din natin yung instruction and authority na ipinagkaloob sa mga pare na makapagpatawad ng kasalanan. At nakatutuwa dahil napakaganda ng tanong na yan, Father. Ito po, hindi ko alam kung masyadong advanced na itong tanong niya. Baka mapag-usapan natin mamaya. May tanong po si Alejandro Evangelista Mate Jr. Question, what are the sins committed by a person when he proceeds to take communion without confession? Either venial or mortal sins? For the info of all. Thanks. Okay. Unang-una sa lahat, no, ang sin committed against the Lord ng pagkukumunyon ng hindi nakapagkukumpisal o hindi nakapagsisisi ng kasalanan, ito po ay ating mababasa dito po sa sulat ni Apostol San Pablo. 1 Corinthians chapter 11. Okay. Ay verse 27. Okay. Ang sino bang kumakain ng tinapay o umiinom ng saro ng Panginoon, yung saro kalis, no? Ng saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, sacrilege yun. You are committing sin against the body of Christ, against the blood of Christ. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay o uminom sa saro. Verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya tayo mga Katoliko, ano sabi ni San Pablo? Siya sa atin, meron tayo examination of conscience. No, ay, may mortal sin ako, hindi muna ako magkukomunyon. Pero immediately, I will exert effort na makapagkumpisal agad para mapatawad sa kasalanan na iyan
at pagkatapos ay makapagkomunyon. Yeah. Kaya, kasi dapat tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, dapat malinis din ang ating katawan at kaluluwa. No? Karapat dapat tayong tanggapin ang Panginoon. Kaya yan po yung turo ng ating simbahan na hindi po natin inimbento. Galing po yan kay San Pablo. At tama ang simbahang Katoliko. Di ba? Na hindi ka basta-basta magte-take lang ng Holy Communion. You need to have examination of conscience beforehand. And at the same time, dapat malinis ka sa kasalanan. No? Para sa ganun, karapat-dapat ka natanggapin ang katawan ng Panginoon. At tinatawag natin yung state of grace. State of grace. No? Nasa estado ka ng grasya ng Diyos. Malinis ang iyong kaluluwa at katawan. Okay. Ganun ba, Father? Kanina pa natin pinag-uusapan yung Old Testament, yung reference natin, na sa tao dapat tayo, or sa pare na tao, very explicit din ba si Jesus Christ sa New Testament na dapat tao, yung lalapitan natin, yung pare, para sa paghingi ng tawad? Oh yes, unang-una mga kapatid, no? Thank you very much for asking about that, Brother Aldrin. Actually, yung debate na yan na ang tao ba may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan? Yan, isa sa mga pinag-awayan ni Lord Jesus tsaka ng mga Pariseyo. At take note ha, si Jesus, very Catholic yung teaching. Yung tao may karapatang magpatawad ng kasalanan kasi pinagkalooban siya ng Diyos ng kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan. Yes. Ang mga Pariseyo, sorry to say, para silang mga anti-Catholics. Di ba? Oo. Na ayaw, galit. Sabi, bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan. Di ba? Kaya gano'n, Diyos lang ang dapat magpapatawad ng kasalanan. Dapat dumirekta ka lang sa Diyos, wag sa tao. Yung posisyon po na yan, mga kapatid, ay parisaykal. Yan ang posisyon, yan ang turo ng mga Pariseyo. Hindi po yan ang turo ng Panginoong Jesucristo, hindi yan ang turo nila Moises, hindi yan ang turo nila Aaron, hindi yan ang turo nila Saint John the Baptist, hindi yan ang turo nila ng mga propeta. Bakit? Kasi nagpupunta sila sa pari Di ba? For atonement, very clear na sa kanila yun, lumang tipan pa lang. Lumang tipan pa lang, kaya nga may priesthood. May priesthood. Okay. At, gayon nga, no? Mapabasa po natin, let's go to Matthew chapter 9, verse 6 to 8. Yeah. But you may know that the Son of Man had power on earth to forgive sins. No? Sabi ng Panginoon, upang malaman ninyo na ang anak ng tao no ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. So, ito, ginagawa ito ng Panginoon Jesucristo to show that hindi lang sa kanyang pagka-Diyos, maging sa kanyang pagkatao, ay taglay-taglay niya ang kapangyarihang iya magpatawad ng kasalanan. Arise and take up thy bed, and go unto thine house. And he arose and departed to his house. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which had given such power unto men. Nagpuri sila sa Diyos, niluwalhati nila ang Diyos, yung mga tao na niwala kay Jesus, na pinagkalooban ng kapangyarihan, magpatawad ng kasalanan ang mga tao. Okay. Ngayon, pag sinabi nila, hindi naman, yung mga pari na yan, tao lang naman yan, hindi naman yan Diyos. Dapat Diyos lang ang magpapatawad. Pariseyo sila. Pariseyo sila. Yan ang posisyon ng mga Pariseyo na opposed by the Lord Jesus. Ay hindi. Patutunayan ko sa inyo na ang tao pinagkalooban ng kapangyarihan ng authority to forgive sins. And it is the Lord Jesus who broke and destroyed that argument para sa atin, para sa ating lahat. Okay. So kaya yan po natin makikita, mga kapatid, ang Biblia very Catholic. Ang Panginoong Jesucristo ang founder ng Catholic Church. Ang Panginoong Jesucristo ang founder ng Sacrament of Confession o ng Reconciliation. Okay.
Yeah. In-specify ba kasi dito po sa Old Testament, in-specify na kapag humingi ng tawad ay kailangan mag-alay, no? Merong ka dapat gawing paglapit sa pari. Dito po kaya sa Old Testament, sa turo ni Jesus, paano po kaya yung New kanya? Testament. Sa New Testament. Yes. Paano po yung paraan naman? Actually, yung development and changes, yung essence hindi nagbabago. Opo, yung essence. Dapat magsisi ng kasalanan. Actually, opening pa lang ng Ebanghelyo ng New Testament, very clear na yan. Basahin natin itong Mark chapter 1, verse 4, Brother Kevin. Ayan. John appeared, dyan po si St. John the Baptist, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Okay. So, sino na ngayon? Ito, si St. John the Baptist, propeta yan. Opo. Yeah. Now, actually, he is the last prophet of the Old Testament and the first prophet of the New Testament. Yeah. So, meron ngayong forgiveness of sins pa rin. Pagkatapos ay may baptism of repentance, dapat magsisi ng kasalanan para magkaroon ng forgiveness of sins. Ano ang ginawa ng mga tao? May kasunod dyan na next slide, brother. Yan. Confessions of sin before the man of God is a biblical practice. Matthew chapter 3, verse 5 to 6. Then Jerusalem and all Judea and the region about the Jordan were going out to him. O, nagpupunta sila kay John the Baptist. Tao si St. John the Baptist. Palagi mo pa, Diyos si St. John the Baptist? Tao yun, di ba? Nagpupunta sila sa tao. Sino? Si San Juan Bautista na propeta ng Diyos. And they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. So, merong confession of sins at meron ding baptism. Ano na yan? Preparation na yan for the coming of the Messiah. Hindi na sinabi, magdala kayo ng toro, di ba? Magdala kayo ng tupa. Hindi. Pero meron pa rin dapat pagsisisi ng kasalanan at dapat magpabinyag. Nagiging sacramental na. Okay? Wala na yung mga sinusunog-sunog. Pero nandun pa rin yung forgiveness of sins by going to the prophet, to the man of God. Ay, si John the Baptist, tao lang naman yan, hindi naman yan Diyos, bakit namin pupuntahan yan? Hindi kayo mapapatawad sa kasalanan. Wala pa ang Mesiyas. Di ba? Kaya ka lang magpunta ka dyan. Yan ang propeta na pinili ng Diyos. Yan ang authority from God. Nagpuntahan sila. Yung mga tampalasan, inaway-away pa si St. John the Baptist. Ano ang tawag sa kanila ni St. John the Baptist? Kayong mga lahi na mga ulupong. Di ba? Brood of vipers. Di ba? Ganon. Ang Diyos ay makakalikha ng kanyang mga anak mula sa mga batong ito. Di ba? Kasi pinagalitan sila. Inaaway nila ang St. John the Baptist. Di ba? Para kayo inaaway yung mga pari. Kawawa naman kami. Aping-api na kami sa daigdig na ito. Di ba? Yes. Kaya kami na ka nagpapatawad ng kasalanan in the name of the church and in the name of Jesus. Kaya sabi namin, pinapatawad ka sa iyong kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talagang yan. Di ba? Mayroon, tapos may sakramento ng binyag, may sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan. Baptism and forgiveness of sins. At yan ay preparatory pa nga lang for the coming of the Messiah. And it was perfected by the Lord Jesus. Okay. No? Ngayon, saan natin mababasa na si Lord Jesus mismo pinagkalooban yung kanyang mga apostol ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan? Okay. Punta tayo ngayon, Brother Kevin, sa John chapter 20, verse 21 to 23. Ayan. Jesus said to them, sinabi ni Jesus sa mga apostol, muli, peace be with you, sumainyo ang kapayapaan. As the Father has sent me, even so I am sending you. Kung paano isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. And when he had said this, nasabi niya ng mga ito, hiningahan niya sila, he breathed on them.
And ano sabi? Receive the Holy Spirit. Ayan, yun ang proof. Pinagkaloob ni Jesus yung Holy Spirit sa mga apostol. At ano ang epekto ng gift of the Holy Spirit na yon? Verse 23, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Ang sino bang patawarin nyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin sa kanilang mga kasalanan, hindi nga pinatawad. Ayan. So, yan ang power to forgive sins. Hindi lahat pinagkalooban ng power na ganyan, mga apostol lang. Si Mama Mary nga, hindi kasama dyan sa mga sinabihan yan. Kaya hindi naman pare si Mama Mary. Di ba? Lay person. Wala siya yung holiest human being. Siya ay highly favored of God, pero hindi siya binigyan ng mga apostol lang, yung may power na ganyan. Kaya yung mga apostol at ang kanilang mga inordinahan bilang mga bishops and priests, the successor of the apostles, especially the bishops, successor of the apostles, ang Pope, ang successor ni Saint Peter, yan ang may power to forgive sins. Kaya hindi sinabi ng Panginoon, ay kayong mga apostol, alam nyo, Pedro, Juan, Andres, Tomas, Santiago, tao lang kayo, mga wala kayong kwenta. Kaya, huwag kayong magpatawad ng kasalanan, dahil tao lang kayo. Hindi. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang sino mang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin sa kanilang mga kasalanan, hindi nga pinatatawad. Very Catholic. Yan ang biblical foundation ng authority of the church to forgive sins. By forgiveness, yung mga pastor namin, tsaka ministro namin, hindi nagpapatawad ng kasalanan dahil tao lang sila. Ibig sabihin yan, wala sa inyo ang Espiritu Santo. Kasi nung pinagkaloob ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanyang simbahan, kasama dyan ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. That is an authority coming from Christ. And I believe that it's even more powerful. He breathed on them. He breathed on them. Yan yung talagang anointed by breathing. Alam mo, brother, yan ay very powerful. Kasi hindi mo pa alam yung 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi doon, all scriptures are God-breathed. Sabihin, inspired yan by the Holy Spirit. Yung panglikha din ng tao, Genesis chapter 2 verse 8, at nilikha nga ng Diyos ang tao, mula sa alabok ng lupa, hinugisan, hiningahan sa dalawang butas ng ilong, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya yung nilikha dyan, new life in Christ, we are new creation in Christ. To give life to the church, Jesus gave the Holy Spirit on the cross and on the Pentecost. And at the same time, through the sacraments. Kaya pag ang pari natin nagpapatawad ng kasalanan, tayo ay nagiging bagong nilalang kay Kristo. We become a new creation in Christ, in baptism, and in sacrament of reconciliation with God. At saka dito natin makikita, yung ordinasyon natanggap niya, Father, is the culmination of the anointing of oil and anointing by breath of Jesus. Correct. So talaga merong kapangyarihan or biyaya ang mga pare na makapagpatawad ng mga kasalanan dahil ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang biyaya by breath and by oil. Di ba, brother, na-discuss na natin dito yung sacrament of priesthood. Opo. Di ba, isa niya, tama ka, di ba, isa niya sa sinasabi na sila ay pinahira ng langis. They are anointed by the sacred oil of God so that they can minister to me as priest. Ganyan. Very clear. Very clear. Di ba? So, kaya dyan po natin makikita, interconnected siya, yung sacrament of priesthood, sacrament of baptism, sacrament of confession. Tsaka yung grace ng Holy Spirit. And at the same time, sino ang nagregalo ng grasya ng Espiritu Santo na yan? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yan galing kay Satanas, hindi po yan galing sa kung kanilang impacto, galing yan sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa Panginoong Jesucristo, binasa natin kanina sa lumang tipan, galing kay Yahweh, galing yan sa Diyos Ama. Ito po.
Diba? Sabi, si Kristo ay Diyos din. He is one with the Father in divinity. O kaya dahil yan, si Kristo, Yahweh din. Yeah. Diba? Oo, ganyan. He is consubstantial with the Father. Yeah. Diba? Kasi isang Diyos ang nagbigay sa atin yan. Diba? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Opo, ayan. Kaya talagang merong matibay na biyaya ang mga kaparian na magpatawad ng kasalanan dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob din mismo ni Kristo. Yes, ay kanya kasabi nga na ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro. Diba? Sa Matthew chapter 16 verse 19. Diba? Verse 18, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. Ano man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya yan yung universal power ng Pope. Yeah. Pero yung authority na yan, binigay din sa lahat ng apostol. Kaya yung mga apostol, they have that authority. Hindi universally, kung hindi in their own diocese, yung mga bishops. Kasi sila yung successor of the apostles. Yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 18:18. Yeah. Diba? Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng apostol? Ano ba ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Ano ba ang kalaganin nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Ang lamang lang ni St. Peter doon, may sinabi pang, ibinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit na hindi binigay ito sa ibang apostol. Ibig sabihin, mas supreme ang authority niya. Oo, ng successor ni St. Peter. Kaya kayong leader ng ating simbahan sa buong daigdig, the universal shepherd, is the Pope, the successor of St. Peter. Yeah. Oo. Pero yung mga bishops, they are in full communion with the Pope. Okay? Bishop Rovi, in full communion yan with the Pope. Bishop Tobias, in full communion with the Pope. Bishop Ted Bacani, in full communion yan with the Pope. Diba? Yeah, kaya magandang bigyan din natin, Father, yung iglesyang itinatag ni Kristo o simbahang itinatag ni Kristo ay pinagkaloob niya kay San Pedro. Na ipinasa sa mga Santo Papa na magpahanggang ngayon, parang nakikinabang tayo sa biyayang ito. Yes. At isa sa mga biyayang yan, yung kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya kami pong mga pare, kahit na nautinahan na kami bilang pare, hindi automatic may power kami magpakumpisal. Kinakailangan bibigyan kami ng aming bishop ng faculty, ng authority to perform or do the sacrament of confession. Kasi po, ang authority na yan, binigay ng Panginoon sa mga apostol. At ang mga bishops naman, they are in full communion with the successor of St. Peter. The apostle. Interconnected sila by faith and by unity of administration, of governance. No, hindi lang by faith, by doctrine, by sacraments, but also in prayer and in structural unity. Kaya dahil diyan, di ba, yung mga bishops natin, they are appointed by the Pope, and the bishops are ordaining the local priest, and they are also the one giving the local priest the faculty, the authorization to forgive sins. Kaya yan, may apostolic succession. Oo. Na nagmula pa sa mga apostol at kay San Pedro. Ito, Father, merong magandang tanong. Case study po, Father. Hinihingi niya yung thought mo dito. Paano po kung yung isang taong nasa estado ng mabigat na kasalanan, alam na mga kaibigan niya ang mga ito dahil nag-confide siya sa mga ito? Napag-usapan siya ng mga kaibigan niya dahil dito, out of concern na rin sa kanya. Nagsisinungaling din kasi yung tao. Kaya pinagbangga ng mga kaibigan yung kanyang mga statement. At collectively ay ina-assess nila kung logical ba or makatotohanan yung mga sinasabi ng tao. Sila ba ay nagkakasala ng detraction? Hindi. Sa yun ay assessment lamang. Okay. Pero pag halimbawa, kasi sinabi na basta na kaya nausap sila ng tao yun, and they are gathering as friends to determine kung totoo ba yung sinasabi ng kaibigan nila sa kanila, hindi pa masama. Pero pag pinagkalat nila yun sa ibang tao, pinagchismis nila yun sa iba pa, nagkakasala sila. But at the same time, as much as possible,
no? Kung sakaling halimbawa, dahil kinausap naman sila ng taong iyon, no? At sinabi sa kanila yung kanyang mga pagkakamali, di kausapin na rin nila. Sabi na, you know, friend, after assessing everything that you have told us, it seems na merong mga hindi nagtutugma-tugma sa iyong mga sinasabi. Pakilinaw naman yan sa amin. O ikaw naman best friend, parang namang hindi ka paniwala yung sinasabi mo kasi yung una sabi mo ganito, ikalawa ganito naman, parang hindi yan tugma. No, ano ba talaga? No, what is the truth? 'Di ba? Okay, so ganoon. Sasabihin niyo siya, alam mo best friend, mas mabuti pa instead na sa amin mo lang sabihin yan, magkumpisal ka na sa pare. Kasi Father, gagabayan ka ni Father sa tamang landas, mapapayuhan ka ng tama. And at the same time, you will be reconciled with God. Kaysa naman assessment kayo dyan ng assessment, analyze kayo dyan ng analyze, wala naman kayong authority to determine regarding the sinfulness. No? Ang mahalaga, ang taong yan, ma-reconciled with God, baka pagsisi sa kanyang mga pagkakamali, payuhan nyo na siya na magkumpisal sa pare. May kumpisal po sa ating katedral ng Good Shepherd every afternoon from Monday to Saturday, 5 p.m. to 5:45 p.m. So avail of it. Napakaganda kasi pinaalalahanan tayo ni Father Abe yung kagandahan or biyaya ng pagkikipagkasundo sa Diyos through the sacrament of confession. At ngayon po nakikita ko sa live, Father Luciano is watching. Hi, Father. Hello, Father. Hi ka naman dyan kung nandiyan ka pa, Father. Nami-miss ka na namin dito. We love you. We miss you. Get well. And pinagdadasal ka po namin. Yes. At kami po isinugo lang dito ni Father Luciano. Si Father Luciano talaga ang host ng programang ito. Ang inspirasyon talaga ng programa. So kami po ay he breathed on us. The inspiration. At wala rin naman din po ako dito, kundi dahil sa kanyang inspirasyon. Ikaw ay isinugo. Isinugo ng ating Father Luciano. So yun po, Father, susubukan ko i-synthesize. Tulungan mo ako at i-correct ko meron po akong maling nasabi. Dahil patapos na rin po yung oras. No? Nagsimula tayo sa Old Testament na nanghihingi ng confession sa mga pare. Yung mga paring ito yung line ni Aaron, yung mga paring pinagkalooban na mag-alay para sa ating atonement of sin. Yung mga pag-aalay ng blood sacrifice tulad ng bull na banggit nga ni Father, mga tupa, or anumang malilinis na hayop na inaalay. At mahalaga ditong ma-emphasize yung shift kasi from the Old Testament na priest sa lahi ni Aaron, nagkaroon tayo ng shift through the prophets na binigyang diin naman dito si Prophet Nathan at yung paghingi ni Haring David ng tawad through Prophet Nathan. And after that, prophet, bumalik, nagpatuloy sa prophet through John the Baptist, the last prophet of the Old Testament and the new prophet of the New Testament. So nagpatuloy. Pero dito, sa pagkakataong to, na hindi na lang basta nanghihingi ng tawad o ini-specify yung kasalanan, meron ding paraan si St. John the Baptist through baptism sa paglilinis ng kasalanan. Nagbago man yung paraan, hindi nagbago yung essence. Napakagandang bigyang din po niya. Nagbago yung paraan, hindi nagbago yung essence. Correct. At itong ginagawa ni St. John the Baptist, ito yung paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. At ito na nga po si Jesus Christ na nagpapatawad ng mga kasalanan, nagpapagaling ng may sakit, at nagbibigay tawad sa mga kasalanan. Na hindi talaga inaagrihan ng mga Pariseo. No? Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa kanyang muling pagkabuhay, ipinasa niya ang kapangyarihan sa kanyang mga apostol sa pamamagitan ng kanyang paghinga. At itong kapangyarihang ipinagkaloob sa mga apostol ay ipinasa sa atin magpahanggang ngayon na tayo nakikinabang. So, ano po ba may kulang po ba, Father? Baka meron po kayong gusto for sure may kulang. Pero, napakaganda naman. Tama naman ang iyong synthesis, ang iyong summary, Brother Aldrin. No? Pag-seminary. Okay? Oo. Pag-seminary yan na nagma-master's studies, nagsusulat ng thesis. And very good, no? You have provided the essential elements of our presentation. Okay? Kaya of course, may kulang kasi kapag
Kahit naman na isang taon kaya magdadasal, dahil hindi pa rin sapat para maipaliwanag yung buong misteryo ng ating pananampalataya, di ba? Alam naman na, kahit naman kami ni Father Luciano, hindi naman namin pwedeng sabihin na perfecto na o kompleto na yung aming presentation. Hindi, di ba? Kung nandito yung mga Ratzinger, mga ganyan, for sure, they can, St. Augustine, mga ganyan, St. Ambrose, they can say more. Pero kahit sila, St. Thomas Aquinas, St. Augustine, hindi pa rin yun perfect, hindi pa rin yun kumpleto. Di ba? Yan din naman, kahit naman sila St. Thomas, sila St. Augustine, sinasabi yan. Pero ang mahalaga doon, na ipahayag natin ang aral at dalisay na turo ng simbahan na nagmula sa ating Panginoong Diyos. At bilang pagwawakas po, bilang ating conclusion, nais ko pong basahin sa inyo itong napakagandang pananalita ng Apostol San Pablo. Ito po ay mula sa 2 Corinto, chapter 5, verse 18 to 20. Ganito po ang sinasabi, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, galing sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasaan ngayon ang role dyan ng mga pari na dito? At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. The ministry of reconciliation has been given to the leaders of the church, the apostles, and of course, and their successors. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan ng kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So, yung word of reconciliation with God ay taglay-taglay ng Santa Iglesia, taglay-taglay ng mga leaders ng simbahan tatag ng Panginoong Jesucristo. At hindi na mawala yan. Until now, it's there. Walang sinabi ang Biblia na tinanggal na yan. Kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa paanong paraan? You will go to the authority of the church, to the ordained ministers of the church, and patatawarin nila kayo sa kanilang kasalanan, sa inyong mga kasalanan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kapag tayo nagkumpisal sa ating pari, sinasabi sa atin ng pari at pinapatawad ka sa iyong mga kasalanan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan ay kagustuhan ng Diyos Ama, pinagtibay ng Diyos Anak at biyaya ng Espiritu Santo. Yes, hindi po kami Diyos. Si San Pablo rin hindi Diyos. Si Juan Bautista rin hindi Diyos. Si Propeta Nathan hindi Diyos. Si Moises at si Aaron hindi rin Diyos. Pero instrumento sila ng Diyos for the atonement of sins, for the reconciliation with God, for the forgiveness of sins. At yan po ay malinaw sa banal na kasulatan mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Yan po mga kapatid, ang biblical foundation ng sacrament of reconciliation or confession in the Catholic Church. Kung wala sila niyan, ibig sabihin, wala sa kanila yung regalo ng Espiritu Santo. Okay, maraming salamat po, Father Abby, sa pagpapaalala na ang paghingi ng kapatawaran ay napakalapit lang, napakadaling matanggap. Magkaroon lang tayo ng kababaang loob at lakas ng loob na lumapit sa mga pari na instrumento ng Diyos sa pagpapatawad. Mga kadikap, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isa na naman pong meaningful na pakikipanayam ang natunghayan natin sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos at naway maging inspirasyon po ang programang ito para tayo magbalik loob at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At para tuluyan pong tapusin ang programang ito, hinihiling po natin ang panalangin at final blessing ni Father Abbe. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong awa at pag-ibig, na sa pamamagitan ng iyong grasya, ang bayan ng Diyos ay iyong pinapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pari na iyong binasbasan ng banal na langis, no, consecrated
through the sacred oil of anointing, to be able to lead the people in prayers and in sacrifice and also in giving them forgiveness of sins. Pagpalain mo po ang aming Santo Papa Pope Francis na ngayon ay patungo ng Singapore para doon ipangaral ang salita ng Diyos at patatagin sa pananampalataya ang aming mga mananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, paspasan mo rin po ang aming mga bishops, ang aming Bishop Robin ng Novaliches, at lahat ng aming mga kaparian. At nawa, Panginoon, paspasan mo ang lahat ng buong bayan ng Diyos, ng Diocese of Novaliches, upang kaming lahat mag-avail ng Sacrament of Confession, no humingi ng tawad mula sa iyong trono ng awa, upang sa pamamagitan nito matanggap namin ang iyong kapatawaran sa pamamagitan ng sakramentong iyong pinagkaloob sa Santa Iglesia. At hindi pinagdarasal din po namin sa iyo yung mga kapatid namin tumutulig sa sakramentong ito. Buksan mo po sana yung kanilang isip sa liwanag ng Espiritu Santo upang kanilang makita yung biblical foundation and origin ng sakramentong ito. Hinihiling namin ito sa pangamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless you. Love, love.